Isinilang ang isang sanggol ngunit wala kaming lugar na malapagan. Kahit isa man lang. Ako si Isabella Müller, isang German flight purser na may halos 20 taong karanasan sa paglipad at hindi ako kailanman natakot sa anumang bagyo hanggang sa gabing iyon. Niyugyog ang eroplano na parang kinakalampag ng isang higanteng kamay at ang sunod-sunod na kidlat ay nagpaliwanag sa bintana na tila naging puti ang lahat. Sarado ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Tila isinara ng buong lungsod ang kanilang mga pinto sa amin. Wala pang isang oras ang natitirang gasolina para manatili kami sa himpapawid. Biglang may umalingaw-ngaw na isang tunog mula sa gitnang hilera. Isang babaeng 8 buwang buntis ang humawak sa kanyang tiyan. Umaagos ang luha habang bumabasa ang amniotic fluid sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit na para bang ipinagkakatiwala niya ang kanyang buong buhay sa aking mga daliri. Alam ko ang katotohanan na sa sandaling iyon, wala pang paliparan ang handang tumanggap sa amin, ngunit kailangan kong sabihin ang pinakamabigat na kasinungalingan sa aking buhay upang hindi siya gumuho. At sa gitna ng kadilimang iyon, isang paliparan lamang sa Pilipinas ang sumagot ng maikli. Tinatanggap namin kayo, ilalapag namin kayo ng ligtas. Ngunit bago pa man maging huling lubid na humila sa amin, mula sa kawalan ng mga salitang iyon, kailangan ko munang ibalik kayo ng kaunti sa panahon kung kailan ang lahat ay tila isang ordinaryong gawain tulad ng libu-libong flight na aking napagdaanan at inakala kong sanay na ako. Ang buhay ng isang flight purser ay hindi lamang tungkol sa magandang ngiti at pagtulak ng service cart gaya ng karaniwang iniisip ng mga tao. Ito ay tungkol sa pagiging gising bago ang lahat. Laging isang hakbang na nauuna, nakikita ang mga panganib bago pa man ito magkaroon ng pangalan at pagpapanatili ng kahinahunan kahit na ang puso mo ay nagsisimula ng kumabog. Sanay akong magtiwala sa 2 bagay, mga pamamaraan at mga tao. Tinitiyak ng mga pamamaraan na hindi kami maliligaw, habang pinapaalala sa amin ng mga tao na manatiling tao sa araw na bumigay ang mga pamamaraan. Nang araw na iyon sa Frankfurt, nakatayo ako sa harap ng briefing room na may hawak na manipis na folder ng mga dokumento. Ngunit tila kasimbigat ito ng bato dahil naglalaman ito ng buhay ng mahigit 300 katao na makakasama namin sa himpapawid sa loob ng mahigit 10 oras. Ang amoy ng itim na kape ay banayad na lumulutang sa hangin, kasabay ng tunog ng mga sapatos na nagmamadaling humahakbang sa sahig ngunit hindi magulo. Isa-isang tiningnan ng mga tripulante ang kanilang mga pangalan, kagamitan at mga itinalagang posisyon. Lahat kami ay may parehong ekspresyon kapag sasabak sa isang malayuang paglipad. Kalmado, magalang, at nag-iipon ng lakas para sa mga oras na kakailanganin. Binuksan ng opisyal ng meteorolohiya ang isang mapa na may kulay kahel at pula sa screen isang malawak na kumpol ng mga thunderstorm. Nagsalita siya sa isang tono na nagsisikap na huwag itong maging masyadong nakakatakot, ngunit binasa ko ang wika ng mapa. Ang masyadong madilim na kulay ay hindi kailanman biro. Sa lugar ng Maynila, may posibilidad ng mababang visibility, malakas na pagbugso ng hangin at madalas na kidlat. Maaaring magpatupad ng mga paghihigpit ang paliparan. Sa aming industriya, ang mga pangungusap na ito ay tulad ng mga lumang linya na paulit-ulit na sinasabi ng libu-libong beses at iyon mismo ang bitag. Ang pagiging pamilyar ang pinakamadaling paraan para maging kampante. Si Mark, ang aking kapitan noong gabing iyon, ay nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang malalaking kamay ay marahang tumatapik sa dulo ng kanyang pluma, tulad ng isang taong dumaan na sa napakaraming pagsubok at alam kung paano panatilihin ang ritmo ng kanyang paghinga. Siya ay isang dating piloto ng militar, na ang mga taon sa cockpit ay halos katumbas ng aking mga taon sa kabin. Maraming beses na kaming nagkatrabaho kaya't naiintindihan na namin ang katahimikan ng isa't isa. Iniisip ng ilan na ang kumpiyansa ng isang kapitan ay isang nakatagong takot, ngunit hindi ganoon kay Mark. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa paghahanda. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit palagi siyang masusing nagsusuri. Tumingin siya sa akin at maikling sinabi, "Kung hindi kakayanin ng Maynila, mayroon tayong mga opsyon." Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi niya ito ginawang dramatiko. Sinasabi lang niya ang katotohanan, sa paraang nagpapahintulot sa koponan na magpatuloy sa pagtatrabaho. May mga alternatibong paliparan, may mga plano. Itinuturing itong normal. Tumango ako.
Dahil sa aming mundo, ang salitang normal ang siyang tumutulong sa mga tao na huwag magpanik kahit na ang katotohanan ay mas komplikado pa. Sa isang flight na tulad nito, mayroong lahat ng uri ng pasahero, isang negosyanteng Aleman na tangan ang kanyang laptop na parang kapangyarihan, isang pamilyang nagdadala ng maliliit na bata para magbakasyon sa Asya, isang mag-asawang nagpaplano ng kanilang honeymoon, at mga Pilipinong umuuwi pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabaho sa Europa. Palagi kong napapansin ang mga mata ng mga taong umuuwi. Hindi ito tulad ng sa isang turista. Ito ay mga matang mayroon ng destinasyon sa kanilang mga puso. Gusto ko ito dahil ginagawa nitong hindi lamang isang sasakyan ng eroplano, kundi isang tulay. Sinuri ko ang galley, ang mga emergency equipment, at ang ulat tungkol sa mga espesyal na pasahero, mga matatanda, mga nangangailangan ng wheelchair, maliliit na bata, mga may allergy sa pagkain. Bahagya akong natigilan nang makita kong may isang buntis na sakay, ngunit sinabi sa dokumento na maaari siyang maglakbay sa ilalim ng mga normal na kondisyon. Walang malinaw na babala. Tahimik kong itinala ito sa aking isipan, tulad ng pagguhit ng isang manipis na linya ng lapis. Hindi dahil sa inaasahan kong may mangyayari, kundi dahil ang trabaho ko ay alalahanin ang mga bagay na maaaring makalimutan ng iba. Sa unang meal service, ang lahat ay tila maayos, halos perpekto. Ang ilang mga pasahero ay natutulog, ang ilan ay nanonood ng mga pelikula, ang ilan ay pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa mga night market sa Maynila. Narinig ko ang mga salitang sinigang at intramuros na paminsan-minsang lumulutang. Ang mga tunog na ito ay dapat na tunog ng kaligayahan, ng pagdating, hindi ng pagtakas sa kamatayan. At iyon ang kalupitan ng tadhana, madalas itong nagsisimula sa ordinaryo. Nang magsimula kaming pumasok sa airspace ng Timog Silangang Asya, nagsimula akong makapansin ng maliliit na pagbabago na maaaring hindi maramdaman ng karaniwang tao, ngunit agad na nararamdaman ng isang taong tulad ko na nagtatrabaho sa himpapawid. Ang panginginig ng fuselage ay naging mas madalas, tulad ng isang puso na nagsisimulang tumibok ng wala sa ritmo. Ang ilaw sa labas, na dating matatag, ay nagsimulang kumislap sa paraang hindi lamang dahil sa mga ulap. Ito ay kidlat na nagtatago sa likod ng isang kortina. Ang mga flight attendant ay patuloy na nakangiti dahil tinuruan kaming ngumiti bago pa man magkaroon ng pagkakataong kumalat ang takot. Nakangiti rin ako, ngunit sa aking isipan, nagsimula na akong magplano ng mga susunod na hakbang na parang nag-aayos ng isang toolbox. Kung lumakas ang panginginig, itatago ko muna ang service cart. Kung maging magulo, isasara ko ang galley. Kung may anunsyo mula sa cockpit, aayusin ko ang posisyon ng team ayon sa pamamaraan. Ang lahat ay sistematiko, maayos, isang paraan upang pigilan ang mundo na gumuho gamit ang dalawang kamay ng isang ordinaryong tao. Hindi ko alam noon na ang sistemang aking pinagkakatiwalaan ay susubukin hanggang sa sukdulan. At kapag nagsimulang bumigay ang ilang bahagi ng sistema, ang matitira sa amin para kapitan ay hindi swerte, hindi lamang panalangin, kundi ang responsibilidad ng taong nasa kabilang dulo ng linya ng radyo, ang taong nasa lupa na naglakas loob na sabihing, "Tinatanggap ko kayo," kahit na alam niyang kung magkamali siya, ang kanyang sariling pangalan ay maaaring masira habang buhay. At doon ko nagsimulang maintindihan na ang katapangan ay hindi palaging maingay. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang maikli, magalang na pangungusap tulad ng kulturang Pilipino na aking narinig ang konsepto ng pakikisama at bayanihan na tila banayad ngunit naglalaman ng napakalaking lakas. Dahil makalipas ang ilang minuto, maririnig ko muli ang boses mula sa cockpit, isang boses na hindi nakatulad ng dati, at dadalhin kami nito sa isang gabi na hindi malilimutan ng sinuman sa eroplano. Ang tawag mula sa cockpit ay dumating ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. "Isabela, pumarito ka ngayon." Ang boses ni Mark ay hindi malakas, ngunit tuyo, na parang hinigop ang hangin mula sa kanyang mga salita. Mabilis akong naglakad sa makipot na pasilyo, ngumingiti pa rin sa 2 o 3 pasahero na tumingala. Sa propesyong ito, ang aking ngiti ay parang isang kumot. Hindi nito pinapawi ang lamig, ngunit tinutulungan nitong hindi makita ng mga tao na nanginginig ka. Bumukas ang pinto ng cockpit. Pumasok ako at naramdaman kong tila pumasok ako sa ibang mundo, isang mundong walang tawanan, walang pelikula sa screen, walang mga salitang malapit na tayo. Tanging ang liwanag mula sa mga instrumento at ang ulan na humahampas sa salamin
na ginagawang isang maruming puting canvas ang lahat sa labas na sinasalita ng mga kislap ng kidlat na nagpapanginig sa aming mga anino na parang mga sirang litrato. Tumingin si Mark sa akin ng isang segundo bago bumalik sa pagkontrol sa eroplano. Sarado ang naiya, maikli niyang sabi, sabay turo sa mapa sa screen. Ang radar ay kulay matingkad na pula, na parang may nagbuhos ng tinta sa buong West Philippine Sea. Sarado rin ang Mactangen Cebu, dagdag ng co-pilot nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga daliri ay tumatakbo sa keyboard na parang nagpipiano. Ngunit ang kanyang tinutugtog ay ang buhay ng mahigit 300 katao. Napalunok ako. Paano ang mga alternatibong paliparan? Tanong ko, kahit na alam kong ang sagot sa tanong na ito ay maaaring mas makasakit sa aking puso. Dahil kung ang sagot ay wala, kailangan naming dalhin iyon pabalik sa cabin na may parehong mukha. Iginuhit ni Mark ang kanyang daliri sa listahan ng mga paliparan sa paligid ng Maynila isa-isa. Ang sagot mula sa radyo ay isang pangungusap na magalang pakinggan ngunit malamig na parang bakal. Unable. Closed. Visibility below minimum. Runway operations suspended. Hindi ito isang bastos na pagtanggi. Ito ay ang pagtanggi ng isang sistema na napilitang sabihing hindi kaya upang maiwasan ang isa pang uri ng trahedya. Tiningnan ko ang fuel gauge sa sulok ng screen. Ang mga numero ay hindi sumisigaw, ngunit dinadaganan nila ang aking dibdib na parang isang bato. Gaano pa katagal? Mahina akong tanong. Hindi agad sumagot si Mark. Tila pinipili niya ang kanyang mga salita, hindi nagsisinungaling, ngunit hindi rin sinisira ang morale ng team. 1 oras at kaunti pa, kasama ang reserba, sabi niya, at tumigas ang kanyang tingin. Kailangan nating makahanap ng lugar na malalapagan bago pa man ito mauwi sa panalangin na lang. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng turbulence at isang ganap na sakuna. Ang turbulence ay isang bagay kung saan makokontrol pa natin ang ating mga damdamin, ngunit ang sakuna ay isang bagay na pumipilit sa atin na makita ang katotohanan na ang sangkatauhan ay hindi makapangyarihan laban sa kalikasan. Nagiging makapangyarihan lamang tayo sa ating sariling responsibilidad. Sinubukan ng co-pilot na maghanap ng butas sa lagay ng panahon na parang naghahanap ng karayom sa isang haystack. May ilang paliparan sa hilaga na naguulat ng mas mahinang hangin, ngunit hindi pa kumpirmado, mabilis niyang sinabi. Tumango si Mark at lumingon sa akin na may tono sa kanyang boses na alam kong mabuti ang tono ng isang taong kailangang ipasa ang pinakamabigat na pasanin sa ibang tao. Bumalik ka sa cabin. Ihanda mo ang team sa kanilang mga posisyon. Maghanda para sa isang anunsyo. Hindi ko hahayaang lumabas ang impormasyon mula sa atin. Walang impormasyong lalabas. Narinig ko iyon at bahagyang kumalma. Hindi dahil sa bumuti ang sitwasyon, kundi dahil alam kong nag-iisip pa rin siya ng may sistema. At sa isang gabing malapit ng gumuho ang lahat, ang ganitong uri ng pag-iisip ang huling pundasyon. Umalis ako sa cockpit, isinara ang pinto ng marahan hanggat maaari na parang pinipigilan kong tumagas ang takot. Nagsimula akong maglakad pabalik sa pasilyo. Ang eroplano ay nanginginig paminsan-minsan tulad ng isang pasyenteng hindi regular ang paghinga. Nakita ko ang mga kamay ng ilang pasahero na humihigpit ang pagkakahawak sa armrests. Nakita ko ang mga taong tumitingin sa flight map sa kanilang mga screen sa upuan at kumukunot ang noo dahil ang icon ng aming eroplano ay gumuguhit ng isang bilog na mas mahaba kaysa sa karaniwan, isang bilog na walang sinuman ang may gusto. Sumenyas ako sa mga tripulante na itago ang lahat ng service carts at isara ang galley. Gawin itong parang standard turbulence procedure. Mahina ngunit malinaw kong sinabi. Lahat sila ay tumango. Ito ang tahimik na wika ng isang team na dumaan na sa mahihirap na trabaho. Hindi kami nagtatanong ng anong nangyayari sa harap ng mga pasahero. Nagtatanong kami sa pamamagitan ng aming mga mata at sumasagot sa pamamagitan ng pagkilos. Ang anunsyo mula sa cockpit ay sa wakas ay dumating. Ginamit ni Mark ang pinakamagalang na mga salita na magagamit ng isang taong tumatakas sa kamatayan. Paumanhin po sa pagkaantala dahil sa masamang lagay ng panahon sa lugar ng Maynila, kasalukuyan po naming isinasagawa ang mga pamamaraan sa kaligtasan at magbibigay kami ng update sa lalong madaling panahon. Ito ay isang anunsyo na hindi nagsisinungaling, ngunit hindi rin sinasabi ang lahat dahil ang buong katotohanan ay masyadong malaki para sa mga pusong nakaupo sa likuran ko. Sinuri ko ang mga seatbelt, hilera bawat hilera, tinitingnan ang bawat tao sa mata.
Ang ilan ay ngumiti pabalik upang bigyan ako ng lakas ng loob. Kakaiba ang mga tao. Sa mga sitwasyong kritikal, sinusubukan ng ilan na aliwin ang tagapag-alaga kahit na sila mismo ay natatakot. Bahagya akong yumuko, isang kilos na natutunan ko sa kulturang Asyano. Hindi ito isang pag-arte, kundi isang paraan ng pagsasabing, nakikita kita. At sa takot, ang pakiramdam na nakikita ka ang unang dosis ng gamot, ngunit ang katahimikan ay parang isang manipis na salamin. Nagsimula akong makarinig ng mga bulungan mula sa ilang upuan. Bakit ang tagal nating umiikot? Hindi pa ba tayo lalapag? Ang mga ganitong tanong ay hindi mali. Ito ay isang mekanismo ng tao na sumusubok na takpan ang kawalan ng katiyakan ng isang paliwanag. Naiintindihan ko, ngunit alam ko rin na kung hahayaan kong lumaki ito ay magiging isa pang bagyo sa loob ng eroplano. At ang bagyo sa loob ng eroplano ay mas mahirap harapin kaysa sa bagyo sa labas. Kaya't ginawa ko kung ano ang dapat gawin ng isang flight purser. Inayos ko ang hangin sa cabin para maging mas madaling hingahan. Inutusan ko ang mga tripulante na magbigay ng tubig sa mga hilera na may maliliit na bata, magbigay ng kumot sa mga matatanda, at sinadyang ngumiti sa mga lugar na sobrang tahimik dahil ang labis na katahimikan ay maaari ring maging senyales ng panik. Manatiling kalmado po tayo, sabi ko sa isang tono na hindi nag-uutos o nanenermon, kundi parang isang kamay na nakapatong sa isang balikat. At habang nakatayo ako sa gitna ng eroplano, pinakikiramdaman ang ritmo ng takot ng buong sasakyan, narinig ko ang isang tunog na nagmumula sa gitnang hilera. Hindi isang tanong, hindi isang reklamo, kundi isang tunog na may halong sakit, isang tunog na agad na nagsabi sa akin na ang gabing ito ay hindi pa tapos sa paghahanap lamang ng isang lugar na malalapagan. Mabilis akong lumingon sa direksyon ng tunog na iyon, at sa unang hakbang na aking ginawa, nagsimula muling magbilang ang aking puso. Nilampasan ko ang mga pasaherong lumingon sa pinanggalingan ng tunog na parang mga along naghihiwalay upang bigyang daan ng isang bangka. Ang mahinang daeng ay hindi gaanong kalakasan, ngunit mayroon itong bigat, ang bigat ng isang katawan na nakikipaglaban sa sakit. Huminto ako sa gitnang hilera at nakita ko ang isang babaeng nakayuko, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay maputla na parang nabura ang kulay nito at ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at nakakapit sa armrest na parabang ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo. Ang asawang katabi niya ay sumusubok na magsabi ng isang bagay, ngunit ang kanyang boses ay hindi mabuo. Tila siya isang taong hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang takot, kaya't hinawakan na lamang niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Lumuhod ako upang maging kapantay ng kanyang mga mata. Ang postura na ito, natutunan ko sa kulturang Pilipino, kapag inaaliw nila ang isang tao, hindi sila tumatayo ng mas mataas sa sakit ng iba. Bumababa sila sa kanilang tabi. Inay, dahan-dahan lang po ang paghinga, sabi ko sa pinakamalumanay na paraan, kahit na ang isip ko ay nagkakalkula na tulad ng isang emergency worker. Ilang buwan na po? Tanong ko sa asawa. 8 buwan na po, sagot niya. Basag ang boses na parang salamin na pinipiga. 8 buwan. Hindi pa oras. Napalunok ako at marahang hinawakan ang kanyang pulso mabilis, hindi regular. Naramdaman ng aking mga daliri ang malamig at mamasa-masang pawis. Humihinga siya ng mabilis, ang kanyang mga labi ay nanginginig. May lumalabas na po, sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Ang salitang lumalabas mula sa isang buntis ay isang salitang nagpapakaba sa sinumang nagtatrabaho sa himpapawid. Dahil sa himpapawid, wala kaming delivery room, tanging isang masikip na espasyo, mga pangunahing kagamitan at pag-asa na kailangang panatilihin hanggang sa makarating sa lupa. Yumuko ako upang tingnan sa ilalim ng kanyang mga binti at nakita ko ang ayaw kong makita, isang basang bilog sa upuan. Tahimik na tumutulo ang malinaw na likido tulad ng isang katotohanan na hindi kailangang sumigaw upang mawasak ang isang tao. Pumutok na ang panubigan, naisip ko. Parang pinipiga ang puso ko hanggang sa sumakit. Sumenyas ako sa isang flight attendant. Kumuha ka ng kumot at first aid kit, maikli kong sabi, at ibinulong. Tawagin mo ang head attendant para sa akin. Ang boses ko ay kalmado, ngunit sa loob ko, parang may ipu-ipong umiikot. At biglang mas lumakas ang pag-uga ng eroplano. Hindi ito isang babalang pag-uga, kundi isang pag-uga na parang nahuhulog sa isang air pocket. Nagsigawan ang mga tao. Ang mga bagahe sa overhead compartment ay kumalampag na parang mga ngipin ng isang taong natatakot. Biglang may malakas na tunog mula sa itaas
at sabay-sabay na nahulog ang ilang oxygen mask. Umiyak ang mga maliliit na bata at ang ilang matatanda ay hindi sinasadyang nagdasal. Ang pag-uga ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit sa isipan ng isang tao, ang ilang segundo ay maaaring maging kasing haba ng kawalang hanggan. Mas malakas na sumigaw ang babae dahil sa impact. Ang kanyang boses ay parang boses ng isang taong hindi na kaya. Tulong! Lalabas na ang anak ko. Hinawakan niya ang aking kamay ng sobrang higpit na naramdaman ko ang sakit sa aking palad, ngunit hindi ko ito inalis. Hinayaan kong masaktan ito dahil sa sakit na iyon, mayroong pinakamalaking pakiusap. Sana maging sandalan kita sa isang mundong nanginginig. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Makinig ka po sa akin. Huminga ng malalim, huminga palabas ng dahan-dahan. Sinimulan kong magbilang para sa kanya, tulad ng isang meditation coach na nakita ko sa mga video. Ang pagbibilang ay nakakatulong sa mga tao na magkaroon ng isang bagay na kakapitan kapag sinusubukan silang hilahin ng sakit. Magaling po kayo, Nay. Magaling po. Hindi ko lang sinabi iyon para aliwin siya. Sinabi ko iyon para hindi magkawatak-watak ang kanyang puso. Ngunit sa aking isipan, may isang pangungusap na paulit-ulit na tumatakbo. Wala pa rin tayong paliparan na tatanggap sa atin. Alam ko mula sa cockpit na naghahanap pa rin sila ng lugar na malalapagan. At ang natitirang oras ay nauubos na parang buhangin. Ito ang sandali kung saan kailangang harapin ng isang tao ang pinakamalupit na tanong sa pagitan ng katotohanan at pangangailangan. Kung sasabihin ko sa kanya ang totoo na sa ngayon, wala pang handang tumanggap sa atin ano pa ang matitira sa kanya para huminga. Ang takot ay maaaring magpabilis ng panganganak. Ito ay nagdudulot ng panik sa katawan, nagpapabilis ng tibok ng puso, at nagpapabago-bago ng presyon ng dugo. At sa isang sitwasyon kung saan siya ay manganganak ng wala sa oras, ang takot ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang panganib. Tiningnan ko siya sa mata at nagpa siya sa isang iglap. Pinili ko ang buhay kaysa sa katotohanang nakasulat. Nginitian ko siya kahit nanginginig ang gilid ng aking bibig. Huwag po kayong mag-alala, sabi ko nang mabagal at may katiyakan, na parang isang panunumpa. Pinayagan na po tayong lumapag. Sa loob ng halos 20 minuto, lalapag na tayo at makikita nyo na agad ang doktor. Ang mga salitang iyon ang pinakamabigat na kasinungalingan sa aking buhay. Alam kong kasimbigat ito ng paglunok ng bato, ngunit sa kanyang mga mata, ito ay naging tanging lubid na nagpapanatili sa kanya sa gilid ng bangin. Umiyak siya at tumango. Totoo po? 20 minuto? Tanong niya, na parang isang batang nagtatanong ng daan pa uwi. Opo, totoo po, sagot ko. Habang ang puso ko ay nananalangin na sana'y maging totoo ang kasinungalingang ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hindi binitawan, saka lumingon sa asawa. Itay, manatili po kayo sa tabi niya. Kausapin niyo po siya. Tulungan niyo siyang makinig sa boses niyo. Tumango ang lalaki at pumatak ang kanyang mga luha sa kamay ng kanyang asawa. May ibinulong siya sa wikang Filipino, mga maikling salita na hindi ko lahat naintindihan, ngunit narinig kong malinaw ang nandito lang ako. At ang mga salitang nandito lang ako, minsan, ay mas mahalaga kaysa sa anumang gamot. Dinala ng flight attendant ang kumot. Inayos ko ito upang maging komportable siya. Tinatakpan ang mga mata ng iba upang maprotektahan ang kanyang dignidad. Kahit sa isang eroplano, mahalaga pa rin ang dignidad. Sa kulturang Pilipino, iniiwasan ng mga tao na mapahiya ang sinuman sa harap ng lahat. Naalala ko iyon at ginawa ko ito ng hindi nag-iisip. At bigla, narinig ko ang isang kakaibang tunog, parang shutter ng kamera. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaki sa unahang bahagi na itinaas ang kanyang kamera. Ang lens ay direktang nakatutok sa pawisang mukha ng babaeng naghihirap. Hindi siya tumingin ng may pag-aalala. Tumingin siya na parang isang mangangasong nakakita ng kanyang biktima. Agad kong nalaman na bukod sa bagyo sa labas at sa premature na panganganak, mayroon pa kaming isang uri ng bagyo na magdudulot ng panik sa mga tao, ang bagyo ng mga salita, ang bagyo ng pagbebenta ng pagdurusa ng iba bilang isang kwento. Nagngit-ngit ako. Gusto kong tumayo at pigilan siya. Gusto kong sigawan siya para mahiya siya. Ngunit pinili kong bumalik at mas higpitan ang pagkakahawak sa kamay ng babae. Dahil sa ngayon, ang aking tungkulin ay hindi talunin ang masamang tao. Ang aking tungkulin ay tulungan ang isang magiging ina na malampasan ang pinakamalupit na gabi. At kasabay nito, naramdaman kong nagsimulang dumaloy ang takot sa cabin, tulad ng malamig na tubig, tahimik ngunit mabilis.
at naghahanap ito ng isang butas upang sumabog. Ang takot ay hindi nangangailangan ng malakas na boses para talunin ang buong sasakyan. Kailangan lang nito ng isang paliwanag na tila sapat na matalino para paniwalaan. Hindi siya sumigaw. Nagsalita lang siya ng sapat para marinig ng mga nasa malapit at hinayaan niyang palakasin ng katahimikan ng eroplano ang kanyang boses. Tingnan ninyo, masyado na tayong matagal na umiikot sa iisang lugar, sabi niya. Sabay turo sa flight map sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang isang taong nakahanap ng headline na hinihintay niya sa buong buhay niya. Hindi ito paghihintay para sa pila sa paglapag. Ito ay dahil walang lugar na malapagan. Narinig ko ang mga salitang walang lugar na malapagan at parang may nagdiin ng yelo sa aking gulugod. Sabay-sabay na tumingala ang maraming pasahero na parang isang kawan ng mga ibon na nakaramdam ng parehong panginginig. Ang ilang mga bata ay nagsimulang magtanong sa kanilang mga ina na may nanginginig na boses. Ang ilang matatanda ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga telepono kahit na ang signal sa himpapawid ay hindi isang magandang sagot. Lumapit ako sa kanya nang may pinakamalaking kahinahunan na tinatawag ng mga Pilipino na kalmado pero matatag. Bahagya akong yumuko upang ang aming mga mata ay hindi maging mapanghamon. "Excuse me po, sir," sabi ko ng malumanay ngunit may diin. "Pakiusap po, wag po kayong magsalita ng mga haka-haka na maaaring magdulot ng panik sa iba. Sa ngayon po, ginagawa ng kapitan ang lahat ayon sa mga pamamaraan sa kaligtasan." Ngumisi siya na parang nanalo na bago pa man magsimula. Haka-haka. Mahina siyang tumawa. 10 taon na akong nagko-cover ng mga sakuna. Tingnan mo ang mapang ito. Bumaba ang eroplano para makatipid ng gasolina na nauubos bawat minuto ngunit umiikot pa rin tayo. Ano ang ibig sabihin niyan? Alam mo rin, ang pangungusap na iyon ay parang isang matalim na kutsilyo dahil kalahati nito ay totoo at ang kalahating katotohanan ang pinakamapanganib dahil nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam na sapat na silang matalino para matakot ng tama. Hindi ako nakipagtalo sa harap ng mga pasahero. Natutunan ko sa trabahong ito na ang pagkapanalo sa isang argumento ay hindi kailanman katumbas ng pagkapanalo ng kapayapaan. Sinabi ko lang sa mababang boses, mangyaring magtiwala po sa kapitan. Magbibigay kami ng update kapag may kumpirmadong impormasyon. Tumingin ako sa mga pasahero sa paligid, nagpapadala ng isang tingin na nagsasabing, "Huwag ninyong hayaang sirain ng mga salita ng isang tao ang inyong puso." Ngunit alam kong ang mga salitang iyon ay naitanim na. Gagawin nito ang kanyang trabaho. Mabilis akong bumalik sa ina na naghihirap. Ang kanyang mga kamay ay nagyayelo, ngunit mas mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Pawis na pawis siya. Tiningnan niya ako na parang ako ang tanging pinto ng kanyang buhay. "Talaga po bang makakalapag tayo?" bulong niya. Kahit na alam kong sa ngayon, ang salitang totoo ay ang pinakamahirap na hanapin sa himpapawid, sinagot ko. "Pupunta po tayo sa pinakaligtas na lugar." Pinili ko ang mga salita na hindi nagsisinungaling muli, ngunit hindi rin sumisira ng pag-asa. "Inay, huminga po kayo kasabay ko, dahan-dahan." "Magaling po." Tumango ako sa kanyang asawa. "Itay, hawakan niyo po ang kanyang kamay. Kausapin niyo po siya ng tuloy-tuloy." Kasabay nito, isang maikling mensahe ang dumating mula sa cockpit sa pamamagitan ng internal radio na lalong nagpalamig sa dugo ko. "Isabela, nagbago ang sitwasyon. Naghahanap tayo ng diversion. Ihanda ang cabin." Hindi ko tinanong, "Wala pa rin bang lugar na malapagan?" Dahil ayaw kong marinig ang sagot. Sumagot lang ako ng, "Roger that," at huminga ng malalim na parang isang taong nakatayo sa gilid ng bangin. Sa cockpit, alam ko ang mga pira-pirasong salita at tingin ng mga tripulante. Hindi lamang ito paglipad, ito ay isang pakikipagnegosasyon laban sa oras. Paliparan pagkatapos ng paliparan, ang sagot ay pareho magalang ngunit isang pagtanggi. Wind shear, mababang visibility, hindi handa ang runway, walang sapat na tauhan. Ang ilan ay diretsahang nagsabi na hindi nila kayang tanggapin ang karagdagang panganib. Ang gasolina ay hindi nakikipagtalo kaninuman. Bumababa lang ito. At bigla, narinig ko ang isang boses mula sa internal speaker, ang boses ni Mark, na kamangha-manghang na kontrol ang kanyang emosyon. "Mayroon tayong isang opsyon," sabi niya sa team. "Clark, base militar. Mas handa ang sistema, mas malapit. Subukang kontakin ngayon." Ang pangalan ng paliparan na iyon ay parang isang kislap sa isang madilim na silid
Alam ko ito mula sa mga balita sa Pilipinas, isang paliparan na may disiplinang militar. Ngunit mayroon ding puso ng mga taong nakakaalam na ang buhay ay hindi naghihintay sa mga pamamaraan. Ilang sandali lang, ang katahimikan sa speaker ay tila kasing haba ng isang oras. At pagkatapos, isang boses na may halong Ingles at Filipino accent ang umalingaw-ngaw sa aming sistema na parang isang taong nag-abot ng kamay mula sa lupa. Lufthansa, we can take you. Runway in operation. We will clear the sky for you. Follow our heading. Ang maikling pangungusap na iyon ay hindi lamang isang pahintulot na lumapag. Ito ay isang pag-ako ng responsibilidad. At sa mundo ng abyasyon, ang salitang responsibilidad ay mas mabigat kaysa sa 1,000 salita ng pag-aliw. Makalipas ang ilang minuto, isang anunsyo ang ginawa sa eroplano. Nagsalita si Mark ng mabagal, malinaw at matatag na parang naglalagay ng mga bato bilang pundasyon para sa lahat. Lahat po ng pasahero, dahil po sa masamang lagay ng panahon sa Maynila, pinahintulutan po tayong lumapag sa Clark International Airport. Aabutin po ito ng humigit kumulang 40 minuto. Mangyaring ikabit po ang inyong mga seatbelt at sundin ang mga tagubilin ng mga tripulante. Isang malakas na buntong hininga ang sabay-sabay na narinig na parang isang malaking alon. Ngunit bago pa man maging paniniwala ang ginhawa, nagpakawala ng isa pang lason ang reporter. Lumingon siya at bumulong sa katabi niya, ngunit sinadyang marinig ng iba. Clark, paliparan ng militar. Hindi pareho ang pamantayan sa isang pangunahing paliparan. Tinanggap nila tayo dahil hindi sila natatakot sa panganib. Narinig ko iyon at gusto kong sumigaw, ngunit ginawa ko ang ginagawa ng mga Pilipino kapag gusto nilang patayin ang apoy gamit ang tubig, hindi gasolina. Hindi ko siya binigyan ng entablado. Tumayo ako sa isang lugar kung saan malinaw akong makikita ng mga tao. Itinaas ang kamay ko ng may mahinahong kilos. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. Ngayon po ay mayroon na tayong malinaw na plano. Anumang salita na magdudulot ng panik ay magpapahirap lamang sa lahat. Magtulungan po tayong manatiling kalmado para magawa ng team ang kanilang trabaho ng maayos. Hindi ko sinabing ako, sinabi ko tayo. Dahil alam ng kulturang Pilipino na sa panahon ng krisis, ang mga tao ay nakakaligtas sa pamamagitan ng pagkakaisa, hindi sa talas ng dila ng isang tao. At bumalik ako sa ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Narinig niyo po ba? Mayroon na po tayong lugar na lalapagan. Mahina kong sinabi malapit sa kanyang tainga. Kaya niyo po yan, Nay. Konti na lang po. Tahimik siyang umiyak. Ang mga luha ay dumadaloy sa gilid ng kanyang pisngi na parang ulan na nagsisimula ng sumuko. Salamat po, mahina niyang sinabi. Hindi ako sumagot ng magagandang salita. Sumagot ako sa pamamagitan ng paghinga kasama niya. Binibilang ang ritmo para may kapitan siya. At tumingin ako sa bintana. Madilim pa rin sa labas, nanginginig pa rin, walang awa. At nang muling umilaw ang seatbelt sign, kasabay ng tunog ng landing gear at ang pagsisimula ng pagbaba ng eroplano, alam kong ngayon palang magsisimula ang tunay na pagsubok. Nagsimulang bumaba ng tuluyan ng eroplano. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang mabagal na pag-ikot sa ibabaw ng dagat, kundi isang determinadong pagbaba ng isang taong nagpasya nang hindi natatakas. Agad na nagbago ang pakiramdam sa cabin, tumahimik, na parang lahat ay sabay-sabay na nagpipigil ng hininga. Ang ilaw ng seatbelt ay nanatiling nakasindi. Ang tunog ng mga nakalock na cart ay maririnig bilang isang maikling click na tila isang senyales na mula ngayon, wala ng biro. Nakaupo ako sa jump seat sa tabi ng ina. Hawak pa rin ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang kanyang pawis ay malamig na parang ulan na kakakapatak lang sa bakal. Mas madalas na po ba ang sakit? Mahina kong tanong. Bawat 2 hanggang 3 minuto, sagot niya na may pautal-utal na boses at nagngangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa manginig ang kanyang panga. Sinusubukan ng kanyang asawa na huwag umiyak, ngunit nakita ko ang tingin sa kanyang mga mata, ang tingin ng isang taong nagdarasal nang hindi alam kung kanino. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya ang mga maikling salita sa Filipino na parang isang mantra. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako. Sa labas ng bintana, hindi ito ordinaryong dilim. Ito ay isang dilim na may bigat. Makakapal na ulap at ulan na humahampas sa salamin, na lumilikha ng isang mabilis na tunog na parang daan-daang daliri na sabay-sabay na kumakatok. Sa malayo, ang kidlat ay kumikislap bilang isang puting linya at nawawala sa isang iglap. Minsan,
bahagyang nanginginig ang eroplano na parang tinatamaan mula sa gilid. Alam kong nasa gitna kami ng isang walang awang bagyo. Muling umalingaw-ngaw ang boses mula sa unahang hilera. Sinusubukan niyang gawin itong isang hula kaysa sa isang takot. Ito na ang tunay na bagyo, sabi niya, na parang nagkokomento sa isang laro. Sa ganitong lagay ng panahon, kahit na militar pa sila, hindi ibig sabihin na ligtas. Hindi ko siya tiningnan. Pinili kong tingnan ang mukha ng babaeng malapit ng maging ina dahil ang mga taong tulad niya ay kumakain ng atensyon. Kung walang magbibigay sa kanya ng entablado, siya ay magiging isang boses na lamang na tumatama sa pader. Biglang, umalingaw-ngaw ang internal intercom, isang maikling tunog mula sa cockpit. Hindi ang anunsyo ng kapitan, kundi isang boses na sadyang ipinadala sa akin. Isabela, i-alerto ang lahat ng tripulante na maging handa. Ang huling bahagi. Ang landing guidance system ay hindi stable. Lalapag tayo gamit ang verbal guidance mula sa control tower. Naramdaman kong parang huminto ang aking dugo sandali. Roger that, sagot ko, at mas humigpit ang pagkakahawak ko sa kamay ng ina nang hindi namamalayan. Dahil ang salitang hindi stable sa ganitong altitude ay nangangahulugang walang puwang para sa pagkakamali. Dati akong naniniwala na sa panahon ngayon, ang mga eroplano ay lumalapag gamit ang mga sistema, mga linya ng ilaw sa isang screen, mga signal ng radyo, mga numerong kinakalkula ng walang damdamin. Ngunit ngayong gabi, ang ilang sistema ay umaatras at mga tao ang kailangang pumalit. Ang boses mula sa Clark Control Tower ay nagsimulang marinig paminsan-minsan sa internal system. Kahit na hindi ito sa mga speaker ng pasahero, nararamdaman ko ito sa pagbabago ng eroplano, isang bahagyang pagkiling. Isang pag-aayos ng altitude na sobrang kinis na parang may humahawak sa kamay ng kapitan at ginagabayan siya sa bawat hakbang. Sa aking isipan, isang imahe ang nabuo, isang opisyal na nakaupo sa harap ng radar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, hindi kumukurap. Tumutulo ang pawis, ngunit hindi niya pinapahidan dahil kung mawala ang kanyang tingin kahit isang segundo, ang aming destinasyon ay maaaring hindi ang runway. Mas bumaba pa ang eroplano. Ang pakiramdam ng presyon sa mga tainga ay naging mas malinaw. Maraming pasahero ang nagsimulang magdasal ng mahina. Ang ilan ay magkahawak kamay ng mahigpit. Ang ilang mga bata ay isiniksik ang kanilang mga mukha sa dibdib ng kanilang mga ina na parang sinusubukan ng kanilang maliliit na katawan na umiwas sa bagyo gamit ang pag-ibig sa halip na isang kumot. Sa labas ay puting-puti pa rin. Hindi niebe kundi isang kurtina ng ulan at mababang ulap na lumamon sa abot tanaw. Ito ay isang tropical whiteout. Lahat ay nawala sa isang kulay. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin at ang tunog ng mga makina na nagpapanatili ng ritmo tulad ng isang pusong pinipilit ang sarili na tumibok. Muling dumikit sa bintana ang reporter. Ang shutter ay tumunog. "Tingnan mo, wala kang makita," sabi niya, na parang nangongolekta ng ebidensya para manalo. Baliw ito. Narinig ko ang salitang baliw at gusto kong matawa sa gitna ng pag-iyak dahil ang mas baliw ay ang taong ginagamit ang kamatayan ng iba upang maramdaman ang kapangyarihan. Ang automatikong anunsyo ay tumunog. 300 feet. Ngunit ang bintana ay nanatiling isang puting kurtina. Nagsimulang humikbi ang mga tao, hindi nangahas na mag-ingay, na parang natatakot na kung lalabas ang kanilang boses, susunod ang eroplano. At sa sandaling halos huminto ang aking puso, na para bang may isang higanteng kamay na humila sa kurtina, lumitaw ang kulay kahel puting ilaw ng runway, dalawang mahabang tuwid na linya, na parang mga linya ng buhay na iginuhit sa mundo sa huling segundo. Ang runway ay hindi lamang nakikita, ito ay sobrang linaw. Ang madilim na itim na ibabaw nito ay sumasalamin sa ilaw ng may disiplina. Ang tubig ulan sa paligid ay humahampas pa rin, ngunit ang gitna ng runway ay tila na ayos hanggang sa manatili na lamang ang bahagyang pamamasa. Nakita ko ang ilang espesyal na sasakyan na nakahanay sa gilid. Mga high-pressure water sweepers, mga water suction trucks, mga friction testing vehicles, at ang emergency fire team, nakahilera na parang mga sundalong nakatayo ng tuwid, naghihintay ng utos. Hindi nila pinalayas ang bagyo ay hindi mapapalayas, ngunit naghanda sila para sa buhay na malampasan ito. Agad kong naunawaan, hindi ito swerte. Ito ay paulit-ulit na pagsasanay hanggang sa maging isang likas na sistema. Isang drainage system na idinisenyo upang maging epektibo. Mga gripping grooves sa ibabaw, mga ilaw sa runway na tumatagos sa kurtina ng ulan,
at mga taong nasa kanilang mga pwesto na parang alam nilang isang gabi, may isang taong kailangang makaligtas dahil sa kanila. Dumapo ang mga gulong sa lupa, isang maikling thud na sinundan ng isang malakas ngunit hindi bigla ang pagpreno. Ang eroplano ay hindi umikot, hindi dumulas, hindi lumihis mula sa gitnang linya kahit isang pulgada na para bang ang runway mismo ay nag-abot ng kamay upang salubungin kami. Sa unang 3 segundo, lahat ay tahimik, isang katahimikan na parang hindi pa rin naniniwala ang utak na buhay pa kami. At pagkatapos, isang pagsabog ng palakpakan ang umalingaw-ngaw na parang isang bagong kulog. Ngunit sa pagkakataong ito ang kulog ng sangkatauhan. Nagyakapan ng mga tao, umiiyak, tumatawa sa gitna ng luha. Ang mga salitang salamat ay sabay-sabay na lumabas sa iba't ibang wika. Umiiyak din ako nang hindi namamalayan. Ang mga luha ay dumaloy sa likod ng aking kamay na nakahawak sa ina. Tiningnan niya ako ng kanyang namumulang mga mata. Nakalapag na po ba tayo? Talaga po? Tumango ako, kahit na parang may nakabara sa aking lalamunan. Opo, nasa lupa na po tayo, bulong ko. Dadalhin po namin kayo agad sa doktor. Noon ko nalaman na ang mga salitang sinabi ko para suportahan ang buhay, mga salitang halos naging kasalanan, ay magkakaroon na ng pagkakataong maging katotohanan. Nagdahan-dahan ang eroplano hanggang sa tuluyang huminto. Ang ingay ng mga makina ay humina na parang isang malaking hayop na sa wakas ay kumalma. Sa labas ng bintana, umuulan pa rin, ngunit hindi na ako natatakot dito dahil nakita ko na sa pinakamalupit na bagyo, may mga taong nananatili sa lupa, hindi umaatras. At nang magsimulang gumalaw ang mekanismo ng pintuan sa harap, nakita ko ang mga anino ng mga taong naka-reflective vest na tumatakbo papalapit. Ang medical team ay naghihintay na doon. Bumukas ang pintuan sa harap, kasabay ng isang bugso ng malamig na hangin at ulan na parang isang alon. Ngunit ang unang pumasok ay hindi ang lamig. Ito ay ang refleksyon mula sa matingkad na kulay ng mga vest at ang mga hakbang na tumatakbo ng may kaalaman sa kanilang tungkulin. Umakyat ang medical team sa hagdan bilang isang unit, walang sigawan, walang gulat, walang mga labis na kilos ng pagiging bayani. Tanging mga matang agad na nakatuon sa kanilang target. Sino po ang pasyente? Tanong ng isa sa team. Maikli, malinaw ang Ingles na parang sanay na. Agad kong itinaas ang aking kamay. Hilera 30 po. Madalas na po ang sakit ng tiyan. Pumutok na po ang panubigan. Ang mga salitang pumutok na ang panubigan ay nagpabago sa kanilang mga ekspresyon sa isang bilis na halos hindi ko masundan. 2 ang may dalang stretcher, 1 ang may dalang medical kit, at 1 ang nakikipag-usap sa radyo nang walang nasasayang na segundo. Ihanda ang delivery room sa ambulansya. Maaaring manganak ang pasyente habang nasa biyahe. Lumingon ako sa mga tripulante at mga pasaherong nanginginig pa rin. Bigyan po ng daan. Pakiusap. Manatili po sa inyong mga upuan at itaas ang inyong mga bagahe para hindi makaharang. Walang nagreklamo, walang tumutol. Lahat ay gumalaw ng may pagkakaisa na parang ang buong sasakyan ay natutunan na ang salitang ang buhay ng isang tao ay mas malaki kaysa sa atin. Tiningnan ako ng ina na may namumulang mga mata. Ang kanyang kamay ay nakakapit sa aking braso na parang ito ang huling lubid. Aabot po ba ako? Tanong niya. Nilunok ko ang isang bagay sa aking lalamunan at tumango. Aabot po. Nasa lupa na po tayo. Naghihintay po sa labas ang mga taga-Pilipinas. Hindi ko sinabing ipinapangako ko dahil sa aking puso. Alam kong ang ilang salita ay masyadong mabigat para tawagin. Lumapit ang medical team nang may kasanayan mabilis ngunit hindi marahas. Kinuha nila ang kanyang pulso, pinansin ang malamig na pawis, at nag-usap sa mga maikling code na hindi ko lahat naintindihan, ngunit nakita ko ang kahulugan sa kanilang matatag na mga kamay. Inay, huminga po kayo kasabay ko, sabi ng isa sa kanila ng mabagal, nagbibilang mula 1 hanggang 4 at pagkatapos ay pinakawalan. Sinubukan siyang sundan ng kanyang asawa ngunit naharangan ng mga tao. Agad na lumingon ang isang miyembro ng medical team. Itay, pwede po kayong sumama. May upuan po sa ambulansya. Ang pangungusap na iyon ay nagpabagsak sa kanyang mga balikat na parang nagbaba siya ng isang batong pasan. Tumango siya ng mariin at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Hindi kalayuan. Ang kamera ay patuloy na gumagana na parang isang hayop na hindi nabubusog. Ang shutter ay tumunog. Ito na, bulong niya, na parang nagtatala ng isang tagumpay. Ito ang larawang mabebenta.
Eroplano lumapag sa gitna ng bagyo, buntis ng anak sa loob. Hindi ako sumagot, hindi lumingon, dahil alam kong kung bibigyan ko siya ng kahit isang segundo, gagamitin niya ang segundong iyon para kumita ng pera. Ngunit kung bibigyan ko siya ng isang segundo, maaaring ito ang segundong magbabago sa buhay ng isang bata. Mabilis na itinulak ang stretcher sa pasilyo. Sumunod ako. Ang aking isipan ay parang hinihila upang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa aking mga paa. Lahat ng nasa paligid ko ay naging background noise. Ang tunog ng ulan, ang humihinang ingay ng makina, ang unti-unting paghina ng mga hikbi. Tanging ang mga gulong ng stretcher na gumugulong sa sahig ang naririnig. Isang ritmikong creak, creak, creak. Pagdating sa pinto ng eroplano, nakita kong puno ng mga tauhan ng paliparan ang labas. Ang mga emergency light ay sumasalamin sa ambon, na lumilikha ng mga kislap. Ang ambulansya ay nakaparada, naghihintay, na parang isang malaking hayop na nakabuka ang bibig upang tanggapin ang pasyente. Ang lahat ay sobrang handa para tawaging swerte. Ito ay isang sistemang sadyang idinisenyo upang walang maiwan. Ngunit bigla, hinarap namin ang unang pader na hindi ko inaasahan sa isang sandaling tulad nito. Ang pasukan sa immigration checkpoint ay may automatikong harang. Itinaas ng isang security guard ang kanyang kamay. Paumanhin po, kailangan pong suriin muna ang pasaporte at pagkakakilanlan. Pansamantalang huminto ang medical team na parang isang emergency brake sa puso ko. Pwede po siyang manganak anumang oras. Mabilis na sinabi ng isa sa team. Kailangan po naming dumaan. Naiintindihan ko po. Pero ayon po sa pamamaraan, naramdaman kong umugong ang dugo sa aking mga tainga. Nakita kong nagngangalit ang ngipin ng ina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang asawa ay maputla na parang babagsak. Muntik na akong magsabi ng isang bagay na masakit, ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang matatag na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Buksan. Isang lalaking naka-dark uniform ang mabilis na lumapit, na parang isang taong hindi humihingi ng opinyon. Tiningnan niya ang sitwasyon ng isang segundo at agad na nagpasya. Inabot niya ang kanyang kamay at tinanggal ang lock ng harang sa isang kilos na hindi humihingi ng pahintulot, kundi nag-aako ng responsibilidad. Umangat ang harang kasabay ng isang click ng mekanismo. Natigilan ang security guard. "Sir, kung walang record," lumingon ang lalaki. Ang kanyang boses ay mababa ngunit tumatagos sa bawat salita. "Itala mo sa ilalim ng buhay muna ang inuuna. Naiintindihan mo?" At lumingon siya at sumenyas sa medical team. "Sige na." Naghihintay ang sasakyan. Mabilis na dumaan ang stretcher sa daanan na parang isang pana. Sumunod ako hanggang sa maramdaman kong hindi na makahabol ang aking hininga. Isang katotohanan ang tumama sa aking dibdib. Hindi ito isang bansang walang batas. Ito ay isang bansang nakakaalam na ang mga batas ay ginawa para sa mga tao, hindi ang mga tao para sa mga batas. Biglang lumitaw sa tabi ko ang reporter na parang isang aninong naghihintay ng tamang sandali. "Nakita mo?" Bulong niya ng may kasiyahan. Pinadaan ng walang check. Ito ay isang security loophole. Handa na ang headline. Lumingon ako at tiningnan siya sa unang pagkakataon noong gabing iyon. Ang aking tingin ay hindi galit na parang apoy, kundi malamig na parang isang desisyon. "Hindi mo pa rin naiintindihan," mahina kong sinabi. "Ngayong gabi, walang sinuman ang pinabayaan para sa kaginhawahan. Nagsakripisyo siya para mailigtas ang isa." Kumunot ang noo ng reporter na parang makikipagtalo, ngunit hindi ko siya binigyan ng entablado. Nagpatuloy ako sa paglakad, tinitingnan ang stretcher na nawawala sa di kalayuan. Ang mga ilaw sa likod ng ambulansya ay sumasalamin sa basang sahig bilang isang mahabang linya at pagkatapos ay mabilis na umalis ang sasakyan. Nakatayo ako roon ng ilang segundo lamang, ngunit parang nakatayo ako sa gitna ng isang aralin sa buong buhay. Ang tunay na sistema ay hindi maganda dahil kumpleto ang mga dokumento. Maganda ito dahil may mga taong naglakas loob na sabihing, "Ako ang mananagot," sa sandaling ang iba ay natatakot na mawalan ng posisyon. Itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ang aking dibdib sa ilalim ng unipormeng basa pa. May ibinulong ako sa wikang Aleman, mga salitang itinuro sa akin sa aking bayan na gamitin sa mga oras ng kawalan ng pag-asa, at pagkatapos ay pinalitan ito ng mga salitang natutunan ko ngayong gabi mula sa lupaing ito. Sana'y ligtas sila, parehong ina at anak. At habang nawawala ang ambulansya sa ulan,
Alam kong kailangan kong maghintay ng balita ang balita na magpapasya kung ang mga salitang sinabi ko para suportahan ang buhay ay magiging katotohanan o magiging isang pilat na dadalhin ko habang buhay. Nang mawala ang tunog ng mga gulong ng stretcher at ang mga yapak ng medical team sa likod ng pinto ng pasilyo, saka ko lang napansin na nanghihina na ang aking mga binti at halos hindi na ako makatayo. Ang tensyon na bumalot sa akin buong gabi ay parang isang lubid na pinutol sa isang iglap. At pagkatapos ay pinakawalan ito ng aking katawan nang walang awa. Nanginginig ang aking mga kamay, manhid hanggang sa dulo ng aking mga daliri na parang nabuhay akong muli ngunit hindi pa alam kung paano ito gagamitin. Naglaan ang paliparan ng isang emergency holding area para sa mga pasahero, isang maluwag at maliwanag na silid na may mainit na ilaw, mga nakahilerang folding bed, makakapal na kumot na maayos na nakasalansan, mainit na inumin na may bahagyang amoy ng halamang gamot, at mga tauhan na mabilis kumilos ngunit hindi magulo. Lahat ay tila alam ang kanilang papel nang hindi kailangang magsigawan. Maraming pasahero ang tumatawag sa kanilang mga pamilya, paulit-ulit na sinasabi ang parehong pangungusap, "Ligtas ako." "Oo, buhay ako." Ang ilan ay tumatawa sa gitna ng luha, na parang sinusubukan ng kanilang utak na isalin ang katotohanan para sa kanilang mga puso. Ang maliliit na bata ay nakatulog sa mga bisig ng kanilang mga magulang, na parang natutulog upang takasan ang mga imahe ng nakaraang gabi. Ang mga matatanda ay magkahawak kamay ng mahigpit na parang natatakot na kung bibitawan nila mawawala muli ang mundo. Naupo ako sa isang sulok na may hawak na isang baso ng mainit na tubig na may usok pa, ngunit hindi ko ito ininom. Ang init ay nasa aking mga kamay, ngunit ang aking dibdib ay nananatiling malamig dahil ang tanging imahe na hindi maalis sa aking isipan ay ang mukha ng babaeng iyon, ang kanyang mga matang nagmamakaawa sa akin na may huling pag-asa at ang aking mga salitang kasimbigat ng bato. Nagsinungaling ako sa kanya para makahinga siya. Ang takot ay nakakatawa. Hindi ito dumarating kapag kailangan nating maging pinakamalakas. Dumarating ito pagkatapos nating makaligtas, na parang isang alon na bumabalik upang humampas sa dalampasigan. Sinubukan kong ikuyom ang aking mga kamay upang pigilan ang panginginig, ngunit habang mas hinihigpitan ko, mas nararamdaman kong ako ay isang marupok na tao. Pagkatapos, isang anino ang pumasok sa silid, ang taong pinakapamilyar sa akin sa mundong ito, sa pinakamahabang gabi, ang kapitan. Hindi siya naglakad na parang isang nagwagi, tila siya isang taong kabababa lang ng isang bundok mula sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga balikat, na dating tuwid na parang sa isang sundalo, ay bumagsak. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang mga guhit sa ilalim ng kanyang mga mata ay malalim na parang kinaskas ng takot na kinailangan niyang itago buong gabi. Tumingin siya sa paligid ng silid nang tahimik bago niya ako makita. Tumayo ako at inabutan siya ng isang bote ng tubig. Kinuha niya ito ng walang salita at ininom sa isang lagok na parang isang taong kailangang patunayan sa kanyang katawan na tapos na talaga. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ko sa sofa. Matagal kaming tahimik hanggang sa marinig ko na lang ang tunog ng air conditioner at ang aming mga hininga. "Isabela," sa wakas ay sabi niya, paos ang boses. Ayoko nang maranasan ito ng sinuman. Tumango ako at tinanong ang bagay na bumabagabag sa akin. "Noong malapit na tayong lumapag, may nakita ka ba?" Mahinang tumawa ang kapitan, na walang lakas. Halos wala akong makita. Tumingala siya sa kisame, na parang binabalikan ang sandaling halos sumuko na siya. Nagkaproblema ang navigation system. Hindi stable ang mga numero. Para kaming binulag ng panahon. Halos buong buhay ko na akong lumalapag sa mga bagyo, pero iba ang gabing ito. Napalunok ako. "Paano mo nagawa?" Diretso siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang isang taong kalalabas lang sa isang digmaan. Hindi ko ginawa ng mag-isa. Ang control tower sa Pilipinas ang nagbigay sa akin ng paningin. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa akin. Dahan-dahang nagkuwento ang kapitan na parang natatakot na kung magmamadali siya, masisira ang kanyang alaala. Kinausap niya ako sa buong panahon. Hindi lang lumiko sa kaliwa o bumaba ng altitude. Ito ay isang antas ng detalye na parang may isang taong nakatayo sa tabi ko sa cockpit. Konting kanan pa. Panatilihin ang anggulo. Bilangin ang ritmo. Panatilihin ang bilis. 200 feet. 100 feet. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko.
Hindi nawala ang boses na iyon kahit isang segundo. Kung huminto siya, tapos na kami. Ipinikit ng kapitan ang kanyang mga mata na parang nakikita muli ang imahe. Alam ko na sa kabilang dulo ng linya, natatakot din siya tulad namin. Ipinusta rin niya ang kanyang kinabukasan. Kung nagkamali, hindi lang ito isang pagbagsak ng eroplano. Ito ay isang responsibilidad na hindi matatakasan. Nakikinig ako at naramdaman kong may isang bagay sa aking dibdib na unti-unting naaayos. Ngayon ko lang naunawaan na ang sistemang nakita ko noong gabing iyon ay hindi lamang gawa ng mga makina. Gawa ito ng mga taong handang magbantay sa harap ng isang screen hanggang sa matuyo ang kanilang mga mata, mga taong hindi pinabayaan ang boses na mawala, mga taong handang tanggapin ang kahihinatnan ng isang pagkakamali upang makabalik ang iba sa kanilang mga pamilya. Ang imahe ng lalaking nakauniporme na itinaas ang harang gamit ang kanyang mga kamay ay muling pumasok sa aking isipan. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagpaliwanag. Pinili lang niya ang buhay bago ang mga dokumento. Lumingon ako sa kapitan. Sa tingin mo, bakit nila ginawa ang lahat ng iyon? Sandaling natahimik ang kapitan bago sumagot sa isang tono na hindi pamilyar na malumanay. Dahil para sa kanila, tayo ay mga tao. Hindi isang flight number, hindi isang numero. Hindi isang problemang kailangang ipasa. Mahina siyang tumawa. Dati kong iniisip na ang pinakamahigpit na bansa ang pinakaligtas, ngunit ngayong gabi nakita ko ang ibang bagay. Ang pinakaligtas na bansa ay ang bansang mahigpit sa responsibilidad at malumanay sa buhay. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa katotohanan sa aking puso. Nagsinungaling ako sa babaeng iyon hindi dahil gusto kong manloko, kundi dahil gusto kong bigyan siya ng isang lugar na tatayuan sa dilim. At ngayong gabi, nakita ko ang napakaraming tao na nagtutulungan upang bigyan ng pagkakataon ang aking kasinungalingan na maging katotohanan. Ngunit ang pagkakataon ay hindi pa rin ang sagot. Hinigpitan ko ang hawak sa baso ng mainit na tubig. Sa tingin mo ba siya ay hindi itinuloy ng kapitan ang sasabihin? Inilagay na lamang niya ang kanyang mabigat na kamay sa aking balikat na parang sinasabing hindi rin niya alam, ngunit nandito siya, at sapat na iyon para sa isang gabing halos mabasag ang aming mga puso. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay ambon na lamang. Ang mga ilaw ng paliparan ay sumasalamin sa basang sahig bilang mahahabang linya. Ang mundo sa labas ay umiikot pa rin ng normal, ngunit sa aking mundo, may isang taong nakikipagkarera laban sa oras sa isang lugar. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at tahimik na nagdasal sa isang wikang hindi kailangan ng sinuman na isalin. Sana'y ligtas siya. Sana'y umiyak ang sanggol na iyon sa unang pagkakataon sa lupa, hindi sa himpapawid. At sana'y ang mga salitang pasan ko buong gabi ay hindi maging isang kasalanan. Sa isang gabing naglakas loob ang mga tao na managot para sa isa't isa, natutunan ko ang pinakamabigat na aral. Minsan, ang pinakamahusay na sistema ay hindi pumipigil sa mga tao na magkamali, ngunit pinipigilan nito ang mga tao na iwanan ang isa't isa kapag gumuho ang lahat. Minulat ko ang aking mga mata at alam kong maghihintay ako ng balita, hindi na may takot, kundi may pananampalataya na dito. Sa isang kulturang nagpapahalaga sa buhay, ang mga himala ay maaaring magkatotoo. Nakaupo pa rin ako roon, kasama ang baso ng maligamgam na tubig na nagsisimula ng lumamig, nang ang amoy ng mainit na pagkain ay lumutang, na parang isang kamay na dahan-dahang nagbubukas sa aking pusong naninigas. Tahimik na nagtulak ng mga food cart ang mga tauhan ng paliparan, namimigay ng mainit na arroz caldo at mainit na salabat. Ang banayad na amoy ng luya at ang mainit na singaw ay nagpatindig sa maraming pasahero sa unang pagkakataon mula nang matapos ang bagyo. Tumingin ako sa isang tasa, ngunit hindi ko pa rin ito ginalaw. Dahil sa aking dibdib ay mayroon pa ring isang pangakong hindi ako sigurado kung matutupad ko. Pagkatapos ay dumating ang tunog ng mabibigat na yapak. Ang parehong opisyal na nakasuot ng uniforme, ang pinuno ng imigrasyon, ay lumapit sa akin na may mukhang hindi na kasing tigas ng dati. Huminto siya sa harap ko, bahagyang ngumiti na parang isang taong kabababa lang ng isang malaking pasanin. Nanganak na po, sabi niya ng mabagal. Isang malusog na batang lalaki. Ligtas po ang ina. Natahimik ang aking mundo sa loob ng isang segundo bago ang lahat ay bumuhos bilang luha. Hinawakan ko ng mahigpit ang tasa ng arroz caldo na parang natatakot na mawala ang magandang balita at ang kasinungalingan na pasan ko buong gabi
ay naging katotohanan sa pamamagitan ng mga kamay ng mga taong hindi ko kilala. Sinubo ko ang unang kutsara, ang mainit na sabaw ay dumula sa aking lalamunan na parang tinutunaw ang yelong nakakapit sa aking puso. Sa isang sulok ng silid, muling itinaas ng reporter ang kanyang kamera. Ngunit bago pa man tumunog ang shutter, isang pasahero ang tumayo at hinarangan ang view, sinasabi sa isang kalmadong boses, "Tama na yan. Walang karahasan. Tanging ang mga mata ng buong silid na handang protektahan ang dignidad ng isa't isa." Yumuko ako sa aking flight log, binuksan ang isang blankong pahina at nagsulat ng isang maikling pangungusap na may kamay na hindi nagaanong nanginginig. Sa gabing halos gumuho ang sistema, ang bayanihan ang siyang pumipigil sa sangkatauhan na gumuho kasama nito.